Maglumpasay na naman ang China ng mahibaw-an nila nga mayroong missile system at joint exercise ng Pilipinas sa Estados Unidos. O ang kining maong mga vlogger naman maglumpasay rin ito, kaya magligid-ligid din naman to panghanap ng mga maibato nila na mga kasinungalingan. Kwentuhan. Okay? Blessed Sunday po sa inyong lahat, mga kabunyog. Bukas, April 22, sisimula na po ang Balikatan Exercises 2024. So yan, ang Balikatan Exercises, regular po yan na ginagawa ng mga tropa ng US at ng Pilipinas. Nagsasagawa ng mga military exercises. Bahagi ito ng pagsasanay ng mga tauhan, ng mga pwersang militar ng Amerika at ng Pilipinas. Taon-taon po yan. Mga bahagi po niyan yung iba't ibang mga kasunduan natin sa US, yung Mutual Defense Treaty, yung Visiting Forces Agreement, yan. Bahagi po yan ng at saka yung EDCA, lahat po yung mga kasunduan natin sa United States, military agreements natin, Mutual Defense Treaty, Balikatan, Visiting Forces Agreement, at saka yung sa EDCA, Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, lahat po yan, bahagi niyan, kasi yung yung mga agreements na yan, iba-ibang gamit niyan, yung mga treaties natin sa Amerika, military treaties and agreements. Halimbawa, yung MDT, Mutual Defense Treaty, yan talaga yung treaty natin simula pa noong 1950. Ang nakalagay dyan, kapag nagkaroon ng gyera o nasangkot sa isang conflict, ang Amerika, tutulong ang Pilipinas. Pag ang Pilipinas naman ang nasangkot sa military conflict, tutulong din sa atin ng Amerika. Yan ang Mutual Defense Treaty. Ang EDCA naman, Enhanced Defense Cooperation Agreement, yan na yung magtatayo sila ng mga sites. Ang tawag EDCA sites. Kung saan mag-iistasyon sila doon ng tropa, ng mga kagamitan, at yan ay mag-iistasyon dito sa Pilipinas, kung saan saang lugar sa Pilipinas na ibibigay ng Pilipinas sa American, kung saan pwedeng magtayo ng military facilities ang US at mag-istasyon ng tauhan nila at maglagay ng kanilang mga military facilities. Yan po yung sa EDCA, Enhanced Defense Cooperation. Kaya yung mga sites na in-identify na kung saan pwedeng magtayo ang US ng mga military facilities at pwedeng maglagay doon ng mga kagamitang militar, mga kagamitan, equipments, at maglagay na rin doon ng mga tropa nila, yan po yung EDCA sites. Yun namang habang nandito yung kanilang mga tauhan, yung mga rules na dapat nilang sundin, protocols, nandan naman yan sa Visiting Forces Agreement. Kaya marami na tayong mga kasunduan sa US, iba-iba, Mutual Defense Treaty, EDCA, at saka Visiting Forces Agreement. Ngayon, bahagi ng ating napakaraming kasunduan sa US, dapat nagsasanay ang ating mga tropang militar at ang tropa ng Amerika. Para kung magkaroon ng conflict na involve ang Pilipinas at ang Amerika, nasasanay na sila na gumalaw ng coordinated kasi na-training na sa pamamagitan nga nitong balikatan. So ngayong 2024, may balikatan. Malaki ito. Ito daw ang pinakamalaki. 16,000 na trupang Amerikano ang magpupunta dito para magsailalim sa balikatan exercises. Kaya medyo naaalarma ang China kasi bakit daw napakalaki na ng training na to?
Pinakamalaking balikatan exercises ito. Kung trupa ng Amerikanong pupunta dito para sa training na yan ay 16,000. Malaki, malaki yan. At pangalawa, sa unang pagkakataon, dinala dito sa Pilipinas, yung nakikita nyo sa picture, missile system yan ng US na moderno, modern, pinakabago. Dinala yan dito at kasama sa gagamitin, tuturuan ang mga trupa ng Pilipinas kung ano itong bagong missile defense system ng Amerika. Kung missile defense system na yan, parang ano yan mobile yan, kayang pagpalipat-lipat ng lugar, kayang mag-fire ng missile na ang distansya mga 1,000 kilometers. Imagine niyo ang 1,000 kilometers, ang layo niyan. Kaya galit ang China, sabi ng China, ano ba tong ginagawa ng Pilipinas? Pumapayag na kayo na gamitin ng US sa igting ng gera. Parang ang sabi ng China, winawarningan daw nila tayo, Pilipinas, kasi pumapayag tayong magamit ng US. Kaya itong Mutual Defense Treaty, kinukontra ngayon ng China. Jungjung Solon, salamat sa pag-send ng stars ha. O yan. Ang isa pang feature nitong balikatan ngayon, sasama na rin sa balikatan exercises ang French troops. Ibig sabihin, sa unang pagkakataon, yung mga trupang Frances, European, sasama sa balikatan military exercises. So hindi lang Pilipinas, pati yung mga alyadong bansa katulad ng France, magpapadala nilang kanilang mga navy ng kanilang tropa para sumabay sa balikatan. Ang ibang mga bansa tulad ng South Korea, Australia, Japan, magpapadala ng observers kasi hindi sila nakahanda pa ng kanilang pero sa susunod na mga sa susunod daw na mga taon, maaaring ang mga balikatan exercises ay multilateral na. Ibig sabihin napakaraming bansa na ang sasabay. O yan. So, nagagalit ang China, sabi ng China, ang ginagawa ng Pilipinas na pagpayag diyan sa balikatan ay hindi maganda kasi nagpapa-escalate daw ng tensyon dito sa region natin. Ito, panoorin natin yung balita tungkol diyan, mga kabunyog. Nagpahayag ng pagkabahala ang China sa pagdadala ng Estados Unidos ng Mid-Range Capability Missile System o MRCS sa Pilipinas. Kasalukuyang nasa Northern Luzon ang missile system para sa military exercises ng Pilipinas at Estados Unidos. Kauna-unahang pagkakataon na nag-deploy sa bansa ng MRCS na may kakayahang maglunsad ng Standard Missile 6 at Tomahawk Land Attack Missiles. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, pinag-iigting nito ang tensyon sa rehiyon at pinalalala ang banta ng misjudgment at miscalculation. Hinikayat din nito ang Estados Unidos na respetuhin ang security concerns ng ibang bansa at tigilan ng pagdadagdag ng banta ng military confrontation. Dagdag pa nito, dapat iniisip ng Pilipinas ang tunay na intensyon ng Amerika at hindi dapat nagpapagamit, lalo na't security interest ng bansa ang nakasalalay. Bukod sa Nood nyo mga kabunyog, nababahala daw ang China kasi sa kauna-unahang pagkakataon, dinala dito sa Pilipinas itong MRCS, mid-range, itong missile system na ito. Kayang mag-fire ng mga missiles, halimbawa Tomahawk missiles, malayong distansya, 1,000 kilometers, kaya. Kaya naaalarma ang China kasi makakarating na ito dun sa mga halos teritoryo nila Kaya sabi ng China, nababahal na itong ginagawa daw na ito ng US at Pilipinas ay hindi daw maganda para sa kapayapaan ng region. Anong masasabi nyo dyan, mga kabunyog, mga kababayan? Sige nga, tingnan ko nga ng ating mga reaksyon ng ating mga viewers. Anong masasabi nyo? Sabi ni Zoe, inggit kasi ang China kasi walang gustong makikollaboration sa army nila. Sabi ni Celerino Kaluwag, okay lang Atty. Enzo na matuloy ang balikatan exercises para malaman kung totoo ang sinasabing kundina. Sabi ni Marino Alambat, abnormal na itong China
Anong pakialam nila sa atin kahit anong gawin natin? Ha? Oh. Oh, sabi ni Mamat Pineda, aba, maganda yan sa Pilipinas kasi may masamang balak ang China dito sa atin. O ibala daw si Rubin sa kanyon nang malipat na sa China, sabi ni Kuya Rods TV. Ha? O ano nga ang pakialam ng China, sabi ni Ronel Santiago sa atin, wala siyang karapatan kontrolin tayo. Oh, yan, oh, maganda yung mga ano ha. Ah, oh, yan po yung reaksyon ng mga viewers natin. Oh, tingnan ko nga si ano. Oh, sabi ni Kabunyog Violeta Bacamante, bakit ba nakikialam ang China? Oh, sabi ni Kabunyog Lenny Bungat, aangal sila pag sila. Aangal sila. Pag sila okay lang, mangbuli. Oh, yun. Wala na silang pakialam sa Pilipinas, sabi ni Romel Banderado, no? Better to be ready than sorry, sabi ni Pulo Carpio. Tama lang yan, attorney, sabi ni Francisco Bumbales. O magandang hapon din sa iyo, Ricky Luntaya o Priligera Velasco, ano? O sabi ni Kabunyog Aisha Flower Lunitan, look, they are trying to revive the ancient imperial China na pinamunuan ni Xi Jinping. So as Putin to revive USSR, same as Iran to revive the Ottoman Empire. Yan. Si Digong Yu daw ang naalarma dito, sabi ni Bebot Flores. Thank you, USA, for the Balikatan exercises for the Philippines. God bless America, Philippines, and all allied countries, sabi ni Han Bimoride. Kasi yung US ay malaking itinulong dito sa atin, hindi tulad yung mga inchik na patuloy ng bastos, ng bubuli, sabi ni Nodis Narbasa. O yan, at least nakita natin ang mga reactions, ano, mga kabunyog. Kung totoo, tama naman po yung mga punto nyo. Ako sang-ayon naman ako sa inyo. Itong China, ayaw nilang mangyari itong ganito, pero tayo naman sana sa Pilipinas, ayaw din natin na magkaroon ng mga ganyan eh. Sa katunayan, noong 1991, pinaalis na natin ang US military bases. Yung mga pinakamalalaking US military bases sa Pilipinas, yung sa Clark, nandun yung Air Force Base nila. Air Base yun, Clark Air Base. Tapos dun sa Olongapo, nandun yung Subic Naval Base. Ang lalaki niyan, pinakamalaki yan ng mga naval base, ng mga military bases ng US. Matagal yan, 99 years yan. Natapos lang yan noong 1991. Ang ginawa natin sa Pilipinas, panahon ito ni Cory, inalis na natin yung US bases eh. Ayaw na natin ng US military bases dito. Kasi gusto talaga natin, huwag tayong ma-involve sa gera ng US at China. Ganun talaga yung stand natin dyan. Sa katunayan, ang ating konstitusyon, nakadeclare talaga doon, neutrality. Nakalagay talaga yan sa konstitusyon natin. Ayaw naman talaga natin eh. Pero anong ginawa ng China? Anong ginawa nila? Inubuli nila tayo at kinakamkam ang teritoryo natin. Nakikipag-usap tayo sa kanila ng matino. Dinadaan natin sa mga legal at diplomatic na paraan. Hindi pa rin. Talagang inaano pa rin tayo ng China. So, anong magagawa natin kundi maghanda, magpasiguro? Kaya nagkakaroon ngayon ng balikatan exercises. So, kung may dapat sisihin dito, kayo China. Kayo China. Kami sa Pilipinas, ayaw na rin namin ng pinaalis na namin ang US bases ang US military bases. Hindi na namin pinarenew yan. Nung panahon ng 1991, sila Senate President Jovito Salonga, Senador Tanyada, yung mga senador noon, binutuhan niya na wag na tayo magkaroon ng US military bases dito. Kasi sa totoo, gusto natin kapayapaan talaga eh. Anong ginawa nyo China? Kinakamkam nyo ang mga teritoryo ng Pilipinas. So kailangan namin ng kakampi. Kailangan namin ng mga alyado. Kaya kami nakikipagkaibigan sa US, Japan, Australia at iba pang bansa. Kasi kung kami lang hindi ka namin kaya China at patuloy mo kaming ibubuli. So ngayon, mayroon na kaming mga kaibigan, kaalyado. Deterrent yan. Ayaw namin ng gera. Ngayon, so anong leksyon? Kung gusto ng China ng kapayapaan sa rehiyon, itigil nila ang pangingamkam ng teritoryo. Yan ang yan yung yan eh. So kayo China, kayo ang dapat ding sisihin sa ganyan. Bakit nagkakaganito ang Pilipinas ngayon? Bakit kami pumapayag yan sa mga balikatan na yan? Dahil sa'yo, China. Di ba?
Yan yung ano, kagagawan mo yan. Ikaw ang ano niyan. Ikaw ang nagpalala ng sitwasyon. Kinakamkam mo ang mga teritoryo namin. Kinakamkam nyo. O, anong gagawin namin? O, kailangan namin maghanda. Di ba, mga kabunyog? O, yan yung totoo dyan. O, ito. Natatakot ang China. Natatakot. Naaalarma ang China kasi yan daw mga armas na yan, talagang matindi daw yan eh. Sige nga. Tingnan nga natin yung ano. Mayroong programa dyan si Ed Linggau, pinakita niya yan. Sige nga, tingnan ko nga. Sabi ni Ed Linggau, matindi daw talaga yung ano na yan, mga missile system na yan. Panuorin nga natin. Sa Lunes, magsisimula na po ang Balikatan 2024 exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, bagay na kinagagalit ng China. Pero bago pa man magbalikatan, may ibang bagay na maaaring mas malaki at mas kinagagalit. Sa Lunes, magsisimula na po ang Balikatan 2024 exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, bagay na kinagagalit ng China. Pero bago pa man magbalikatan, may ibang bagay na maaaring mas malaki at mas kinagagalit ng China. Nitong nakaraang linggo, nag-deploy ang US Army ng pinakabago nitong intermediate range ballistic missile dito po sa atin sa Luzon. Bahagi daw ito ng Salaknib 24, isang training exercise ng US Army at ng Philippine Army sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija na nagtapos dapat ngayong araw. Agad na alarma ang China. Pinapalala raw ng Amerika ang sitwasyon sa pagitan ng China at ng Pilipinas at ginugulo daw ang stabilidad sa rehiyon. Ayon naman sa South China Morning Post, baka lalong i-militarize ng China ang West Philippine Sea dahil sa deployment ng mga US missiles nito. Bakit ito sensitibo sa China? Ang Typhoon po with 1O, missile system kasi na pinangalanan po sa isang Greek monster ay ang pinakabagong missile system ng US na sinimula lamang i-deploy nitong nakaraang taon. At ito ang unang deployment ng Typhoon missile system sa Asia. Pinagbawal ang ganitong klaseng mga missile system ng isang treaty ng US at ng Soviet Union noon pang 1987. Pero umatras ang US sa treaty noong 2019 dahil daw sa mga paglabag ng Russia at dahil hindi naman kasama ang China sa tratado. Pero higit sa lahat, kaya nito magpalipad ng mga missiles na may range ng 1,000 kilometers. Aabot po sa mga artificial islands ng China sa pinagtatuloy ng West Philippine Sea, kung yan po yung 1,000 kilometers, pasok po ang Spratly Islands, at marami sa mga coastal areas ng mainland China. So hindi po ito mga defensive missiles, kundi mga offensive missile systems na. Ito rin ay kaya magpalipad ng mga hypersonic missiles na 4 times the speed of sound. Isa pang problema ng China, ang mga ito ay nasa mobile launchers na maaaring mag-deploy at redeploy na ilang beses. Kaya't mas mahirap silang hanapin ng mga kalaban. Inilipad po ito dito sa Pilipinas gamit ang mga higanteng C-17 Globemasters ng US Air Force. May sarili itong mga transporter at erector set. Ang isang mobile battery, meron pong 4 missile launchers. Pero sa kabila ng mga pangamba ng China, wala naman pong kasiguruhan kung permanenteng i-deploy ito o i-deploy itong Typhoon missile system dito sa Pilipinas. Ang alam lang po natin so far, nato lamang sila para sa Salaknib Exercise 24. Kung magiging permanente ang mga missile systems sa Pilipinas, yan po ang bagay na kailangan pang klaruhin. Dahil maaaring ibang usapin na kung maaaring mag-deploy ng offensive missile systems ang Amerika dito sa Pilipinas. Yan po kasi ay maaaring labag o labas na sa Visiting Forces Agreement sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o yung tinatawag nating EDCA. Okay, so ayan. Ayan mga kabunyog ha. So nakita nyo, kaya naaalarma daw ang China kasi ano pala yan ano? Matindi pala yan. Malayo pala ang abot niyan. 1,000 kilometers. Offensive na talaga yung mga missile system na yan. Hindi na yan defensive. Anyway, so yan mga kabunyog, mga kababayan, nangyayari na ito ngayon. Sa Bunyog GB Narido, salamat sa pag-send ng donations ha. So mga kabunyog, ang tanong dito, tayo ba ang dapat sisihin sa mga nangyayaring ito? Hindi, China eh. Sila rin ang nagpaigting ng tension dyan. Tayo naman, sabi ko nga, ayaw na natin ng ganyan eh. Ayaw na nating magkaroon sa Pilipinas ng ganyan, ng mga missile system na yan. Mayroon dito niyan nung panahon, yung Cold War pa. Kasi mayroong military bases dito ang Amerika sa Pilipinas noon.
for 99 years yung US bases na yon. Clark Air Base sa Subic Naval Base. Ngayon, dahil dito sa tension sa China, dahil sa ginagawa sa atin ng China, napipilitan ngayon ang Pilipinas na magpa-istasyon uli dito sa Pilipinas ng mga tropa ng Amerika at saka mga gamit militar nila. Kaya mayroon tayong EDCA. Yan yung nilalabanan ng mga DDS. Ayaw ng mga DDS. Sabi nila, ano ito? Kampi ito sa Amerika. Pagsisimulan daw yan ng gera. Yan yung narrative ng mga DDS. Kaya galit na galit sila diyan. Anyway, yon pinakita natin mga kabunyog ano itong balikatan exercises. Magsisimula na po bukas. 16,000 na trupang Amerikano, mga makabagong kagamitan ang titistingin na gamitin. At sasabay na rin ang French troops, yung trupang Pranses kasabay na rin. May mga observers din tulad ng Korea, yung South Korea, yung Japan, observer sa Australia. Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan. So ito po ang ating paliwanag tungkol dito po sa balikatan. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.